pa ho mga bossing, si Jimmy Bondoc yata nilalaglag na din ang dating Pangulong Duterte. May ine-ebas din ho dito sa Gedli. No? Sabi ni Jimmy Bondoc, yun daw pong pagnanakaw sa flood control funds ay crimes against humanity daw. Saklaw, yan ang ICC. Naku, yari kayo mga diskaya. Yari kayo mga diskaya o yung iba't iba, mga di umano na nasasabi na merong kabalbalan na ginawa sa mga pondo ng gobyerno. Di ba? Ang pagnanakaw ng flood control funds ay crimes against humanity. Saklaw yan ng ICC. Ngayon, hindi na ho tayo magtataka, mga bossing. No? Kaya pala na-advance na ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Karamihan ang naririnig natin, nakikita natin, puro nag-umpisa nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya pala, tama naman si Jimmy Bondoc, di ba? Nauna na ang boss ni Bondoc. Correct, basahin natin. Crimes against humanity sa flood control project. Naniniwala ang singer at bagong abogado na si Jimmy Bondoc na ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa ay maituturing na nakagawa ng crimes against humanity. Okay. Tapos makita mo yung mga yung mga ghost project, halos lahat karamihan doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Anime Fan Channel, 16,917 flood controls pala ni Duterte. Nasaan na? Ba't hindi gumana? No? Ako ho naniniwala, kung meron talaga yan, mga bossing, gagana ho yan. No? Hindi ho tayo makakaranas ng ganyang grabing pagbaha. Di ba? Kasi sabi ko nga ho sa inyo, ang flood control ho, mga kababayan, hindi naman po yan, wala naman pong expiration date yan Pagtapos na ang panunungkulan ng Pangulo, expire na din yung flood control. Hindi naman ho ganun yun. No, pangmatagalan po yan. Di ba? Sabi ni Elena Capistrano, Boss Mark, paano yan? Anak, damay po ba talaga? Alin po? Grabe ginawa ng administrasyon ni Duterte, sabi ni Annabel Ye. Boss Mark, break muna. Shout out lang. Watching from Los Angeles. Sabi ni Pempe. Naniniwala ang singer na bagong abogado na si Jimmy Bondoc na ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa ay maituturing na nakagawa ng crimes against humanity. Yari itong mga to na nasasangkot, pati yung mga diskaya, no? Pangunahing iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war crimes, genocide at crimes against humanity. Naku, kaya pala nandun na talaga ang dating Pangulong Duterte. Late lang hong nasabi ni Jimmy Bondoc, mga boss. No? Late lang ho na nasabi ni Jimmy Bondoc, mga kababayan. Kaninong administrasyong mga project na may mga anomalya? Sabi po ng mga diskaya, nagsimula sila taon o panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mga ibang mga proyekto inumpisahan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos sabi, complete na to, okay na. No? Nagawa na to, natapos na to. Ang ending, hindi naman pala. Ang ending sinulat lang yung pinaka, tawag doon? Sinulat lang yung pinaka-complete pero hindi pa complete. Grabe, Tapos, hindi lang po M ang usapan yan. Letrang B ho. Sa letrang B! Bilyunan ang usapan. Mansyon ni Pantaleon Alvarez para doon daw sa Betka. Bilyon daw ho, di umano. Sabi nung anak niya yan, hindi ako. Tumakbong senador si Bondoc. Oo nga pala, naalala ko na naman. Isa si Bondoc doon sa nagrereklamo na nadaya daw sila ni Kibuloy. Pero niyo yun? Sabi ni Bondoc, ang reklamo niya, nadaya kami ni Kibuloy, kailangan i-check yung
yung halalan na nangyari noong 2022. Biruin mo ha, yung si Bondok, si Buloyski, nandun sa pang-30 ho mga kababayan. Samantalang si Abalos, na nasa 13 yata yung kanyang posisyon, hindi nagreklamo. Ang sabi lang is, okay na po, no? Babawi na lang sa susunod na eleksyon. O nag-concede agad. Etong mga ito, pang-30, aba, may gana pang magreklamo. Ang lakas ng tama, sabi ni Ma'am Delia Rosario. Boss Mark, may mananagot kaya sa pag-iimbestiga sa Senado, sabi ni Fernan Baliton. Ngayon mga kababayan, speaking of yan, no? Since nabanggit nyo na yan, may mananagot kaya? Hindi natin alam. Pero isa lang ang nakikita ko doon at isa lang po ang nababasa ko doon, mga kababayan. May pagkabayas talaga. Hindi lang ako nagsabi niyan. Isama nyo na po si Raffy Tulfo. Rinekta niya si Marcoleta. Kaya napasigaw si Marcoleta. Nagalit. Di ba? Nagalit. Tapos sinigawan yung iba, huwag nyo naman tatawagin bias. Kita naman, kapag ka nababanggit na mga bossing, yung pangalan ng dating Pangulong Duterte, aba, bigla ng entra si Marcoleta para ihinto, para hindi na tumuloy-tuloy doon sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, speaking of that, paglabas po ni Sara Diskaya, mga kababayan, may mga nagtanong po sa kanya. No? May mga nagtatanong po na mga makukulit na mga reporter. Sabi ni Jcas, yan ang may yagbos, harap-harapan na. Di ba? May mga makukulit na nagtatanong kay Sara Diskaya mga boses. May mga nagtatanong, Ma'am, British passport po ba kayo? Ma'am, British national po ba kayo? Ma'am, British national po ba kayo? Ma'am? Hindi sinasagot. Ako mga boss, i-educate nyo nga ako dun. No? Bakit nagkaroon ng ganong pagtatanong yung reporter dun? Meron ba silang meron silang narinig, meron silang na hagip na balita na si Sara Diskaya ay hindi na Pilipino, British national na. Di ba? Kaya natatanong yan Alam niyo naman sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Kapag ka mayroong apoy, kapag ka mayroong usok, ibig sabihin may apoy. Ang tanong natin, bakit ganyan ang mga tinatanong kay Sara Diskaya? Meron po ba kayo po ba ay British national? Ano ba naman yung, hindi saan mo naman nakakuha yung chismis na yan? Hindi, di ba? Pero kapag ka iniwasan mo yan, isipin ng mamamayang Pilipino, naku po, hindi yata talaga Pilipino ito